Tulad natin dito sa Pagsawitan. Ngayon, may mga pakilan-gilan na bumibiyahe ng jeep. Tingnan natin dito sa sa terminal ng bus. Kasi kahapon wala ring bus, wala ring nabiyahe. Talagang sobrang haba ng pila ng mga pasahero. Dito sa XM, eto may nabiyahe na. Pero hindi katulad kahapon na walang halos bus. Ito may mga nag-aabang na rin na pasahero. Kaya sa may Binyan, Pagsangan. Ito may mga pasahero din na nag-aabang. Dito sa jam, dadalawa yung bus na na nakaparada rito. So tignan din natin yung yung presyo ng diesel tsaka ng gasolina, kasi nga ngayong Martes ang idineklara na rollback na 20 pesos sa diesel at 8 pesos sa gasolina. So tignan natin, kasi kahapon dito sa Hebron ay 148 yung presyo ng diesel. At yung gasolina naman ay 98 pesos. So tignan natin mga kabiyahe. So far ngayong umaga, ayun, may mga ilan na rin na bumibiyahe ng jeep. Pero hindi tulad nung mga nakaraang araw na talagang maraming nabiyahe. Pero kung ikukumpara doon sa mga panahon na talagang mababa ang crudo, talagang napakaraming bumibiyahe na pampasahero. Pero ngayon ay may mga ilan na jeepney driver ang talagang nagpahinga na sa pagpasada, dahil nga sa hindi na talaga kaya presyo ng crudo doon sa pamasahe. At doon nga may nakausap ako na isang jeepney driver na sinubukan ko na bumiyahe ng jeep, at sinabi nga ni kuya na ang one way daw niya siniluan, ang konsumo niya sa diesel ay 450 na, samantalang dati ang konsumo lang niya ay nasa 200 to 250. So nadoble yung konsumo niya. Kaya kailangan talaga nila na sa biyahe ay laging puno para yung crudo na ikakarga nila ay talagang mabawi nila. So ngayon hindi pa 143 pa rin yung presyo ng crudo mga kabiyahe. Siguro mamaya, kasi yun nga, dahil nga sabi nga ang BBM na ngayong Martes ang rollback. So ito, luwag pa rin dito sa sa Pagsawitan. Pero may mga bumibiyahe naman na jeep. Brillo sa Shell, magkano na sa Shell Pero bumaba ang Shell ay 130, kasi 153 ang presyo kahapon ng Shell. Hindi ibig sabihin bumaba na rin. Hebron lang ang hindi pa nagbababa. 153 to 130 ang presyo ng diesel. So tama nga, nag-rollback na ng 20 pesos.
kahapon hindi lang ako nakapag-vlog nung talagang tanghali na halos wala talagang bumibiyahe na jeep. At yun nga, napakaraming pasahero ang nandito sa plaza para magabang ng jeep. At yun naman ay sinamantala ng ating mga tricycle driver para nga maihatid ang mga pasahero sa kanilang mga lugar, no? Kaya lang hindi ko lang alam kung magkano ang sinisingil ng pamasahe. Pero luwag pa rin ang lansangan. Halos mabilang mo lang yung mga bumibiyahe ng jeep. Kakaunti pa rin. Ito ang aming Kapitolyo. So ang oras natin ay 7:11 ng umaga. Yan. At ito nga, ina-update ko sa inyo yung naganapan din sa Santa Cruz, Laguna, na kung saan ay pangalawang araw ng tigil pasada. So siguro itong mga pumapasada ngayon ay nakuha lang sila ng pangkain ngayong maghapon, at mamayang tanghali siguro ulit ay titigil sila sa pagpasada. At sana kahit paano ay magawa naman ng paraan ng ating gobyerno na mapababa ngayon yung presyo ng gasolina at presyo ng diesel, kasi talagang sobra nang naghihirap ang taong bayan dahil sa nangyayari nga na gulo sa ibang bansa. Ay pati tuloy tayo dito sa Pilipinas ay sobra na tayong naapektuhan, no? Yun lang, sana magawan lang ng paraan na kung saan ay etong presyo ng crudo at ng gasolina ay mapababa, no? Nandito na tayo sa plaza. Luwag na luwag ang plaza, mga kabiyahe. Grabe, no? Ganito na ba talaga ang mangyayari? Tapos ikot tayo sa palengke. Kahit ako, umaaray na rin ako sa gasolina ko. Nung dati ay ang full tank lang nitong NMAX ni Max naglalaro lang sa sa 350, 360, mga ganun lang eh. Ngayon, grabe, nasa 600, kulang-kulang 700 na ang full tank ni Max. Kaya tuloy hindi na ako makapagpa gasolina ng kung makikita nyo, yun lang yung ko. May isang daan na lang ako linggo-linggo, mga kabiyahe, no? Aray ko. Siguro sa mga nakaraang vlog ko makikita nyo na laging laging full tank si Max. Pero ngayon wala, talagang hindi ko mapuno eh. Siyempre kailangan ko namang ilaan yung natitira na pera para naman sa ibang bagay, sa pagkain, pambaon ng bata, at sa mga bills. Kaya kahit pa paano nagkakarga ako pa isang daan. Bilo nyo, yung 100 ngayon kulang-kulang 1 litro na, no? Samantalang dati ang 100 ay nasa 3 litro o kulang-kulang 3 litro. Dito na tayo sa palengke. Palengke wala eh, oh. Samantalang ito, traffic na pagka umagang gantong oras. Traffic na dito. Kasi nga sa dami ng mga may biyaheng tricycle, jeep, yan.
Ngayon mararamdaman mo na kakaunti na yung bumibiyahe dahil nga sa etong lugar na to ay eto hindi na masyado nagta-traffic. Pati ang ang loob ng pamilihang bayan ng Santa Cruz ay kung makikita nyo, kakaunti na ang mamimili. Dito ay, papakita ko sa inyo mga kabiyahe, no? Ayan, halos kakaunti na yung mamimili na makikita nyo rito sa pamilihang bayan ng Santa Cruz, na kung saan ay halos karamihan ng mga manininda at mamimili dito mismo sa Santa Cruz, dahil ito yung sentro ng bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe. Kaya dito namimili yung mga taga ibang lugar dahil napakamura at sariwa ang mga paninda dito sa bayan ng Santa Cruz. Yan, ito pa Samantalang ito ay talagang laging puno sa umaga ng mga mamimili. Sa pagkakasabiyay ang kanilang alistas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y Nakakaawa lang, no? Sana maibalik yung dating sigla ng pamilihang bayan ng Santa Cruz, na kung saan ay talagang kung makikita mo na yung mga mamimili ay talagang nagsisiksikan para lang makabili ng mga sariwang isda, sariwang karne. Yan. Yan ba sa inyo mga kabiyahe? Kamusta? Kamusta ba ang ang sitwasyon sa inyong mga bayan at inyong mga lugar? Sana ay maayos at sana ay okay ang sitwasyon niyo diyan sa sa inyong mga lugar, no? Ito ang ating mga tropa. Tapos mamaya mag-update ulit ako sa inyo, siguro sa tanghali or sa hapon, pagka may bakante tayong oras, para naman sa ganon ay itong maghapon ay maibigay ko sa inyo yung sitwasyon dito sa amin sa Santa Cruz. Kaya talagang luwag na luwag ang gansangan. Dito walang nakaparada dito sa sa Toda ng Thailand. So hindi ko alam kung meron ng umiikot na service ng bayan ng Santa Cruz para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Tara, dito luwag pa rin. Halos ang marami yung talagang nag-aabang ng sasakyan. Dito na tayo sa may tulay, papunta tayo ng Calyos, Bagong Bayan, no?
So sa ngayon medyo normal pa yung sitwasyon dito. Pare. Kasi kahit pa paano may nakikita tayo na mga jeep, tricycle. Pero hindi ganoon karami. Kaya kung kayo ay aalis ng inyong tahanan at kayo may pupuntahan, lalong-lalo na kung kayo ay taga rito sa Laguna, ay agahan nyo yung alis para naman sa ganon ay kung mayroon pang bumibiyahe ng gantong oras ay makasakay kaagad kayo, no? Kasi malamang mamaya tanghali ulit ay magsisimula na ulit ang tiging pasada. Nandito na tayo sa barangay ng Calyos. So sa Petron tingnan natin kung magkano ba yung yung per liter ng crudo at ng gasolina. Kasi yun nga sa Shell nakita natin na bumaba na nga ng 20 pesos yung presyo ng crudo. Kasi nga kahapon at nung mga nakaraang linggo ay ang presyo ng crudo ay 153. Ngayon ay yun nga nakita natin na 130, no? 133 parang ganon. So tingnan natin ngayon dito sa Petron. Dahil ang Petron ay isa rin sa Big 3. Yan sila ang malalaking kumpanya. So dito 126. Saka 88 ang gasolina. So bumaba na rin dito. Dito sa Petron Calyos, tingnan natin 122. Bumaba na nga ng 20, no? 122 ang diesel max, ang turbo 125. So 153 yan, 152, ganon. Naglalaro lang yan sa ganung presyo. So ngayon 85 yung unleaded at 122 yung diesel max. So sa ano naman tayo, no? Sa bubukal naman tayo. So pinagsabay ko na mga kabiyahe yung pag-update ng presyo ng gasolina at crudo sa nangyayari ngayon na tiging pasada dito nga sa lalawigan ng Laguna at bayan ng Santa Cruz, mga kabiyahe. So marami pa rin ang mga nag-aabang ng ng masasakyan. Kahit dito sa Bagong Bayan ay makikita natin na may mga pasahero pa rin na nag-aabang sa mga kanto, mga iskinita. At wala pa tayong nakikita na umiikot na sasakyan ng munisipyo ng Santa Cruz para magbigay ng libreng sakay. Dahil nga siguro kahit pa paano may mga bumibiyahe pa rin na mga pampasaherong jeep at mga tricycle. Nandito na tayo sa barangay ng Bagong Bayan. Tingnan nyo, talagang luwag na luwag ang lansangan. Ito, may mga jeep na biyaheng Santa Cruz. Yan.
sana bumalik na sa dating presyo, no, ang gasolina tsaka diesel. Talagang hirap na ang taong bayan. Ito, libreng sakay ng probinsya ng Laguna. Ayan yung kay Gob. Bas pala ginagamit ni Gob. Ayos. Mas maraming may isasakay. Yon ay galing ng Calamba to Santa Cruz. So bas pala ang pinagamit ni Gobson para magbigay hatid ng libreng sakay sa mga pasahero na manggagaling ng Calamba papunta Santa Cruz at Santa Cruz papunta ng Calamba. Dito na tayo sa Bubukal. Makikita nyo, nadaanan natin kanina yung yung mga terminal ng bus, no, na kakaunti lang yung bus na nabiyahe. Nandito naman tayo. Nandito na tayo sa highway ng Bubukal. So ito yung mga nag-aabang ng pasahero. Etong Smart Fuel, hindi pa rin siya nagbababa ng ng presyo, no? Dito sa Sea Oil ay 84 pesos, 84.17, at 85 yung kanilang super. Yung diesel, wala pa silang presyo dun sa diesel. Ayun, may mga nakapila na. At dito naman sa Shell, ayan, dito sa Shell mga kabiyahe, ayun, bumaba na rin. At ngayon ang presyo ngayon dito sa Shell ay ganun pa rin. Hindi pa rin nababa rito sa Shell dito sa Bubukal. 152 pa rin, tsaka 158 yung diesel nila mga kabiyahe. Hindi pa rin bumababa dito sa Bubukal, no? Samantalang doon sa pagsawitan sa Shell ay bumaba na ng 20. So ayun mga kabiyahe, at ito yung pinaka-update sa inyo ngayong umaga, para nga may dating ko sa inyo yung nangyayari at yung sitwasyon ngayon dito sa bayan ng Santa Cruz, no? So mamaya ulit kita-kita tayo sa panibago kong biyahe. Let's go. Ngayong tanghali mga kabiyahe, i-update ko ulit sa inyo yung yung sitwasyon dito sa sa Santa Cruz, no? Gawa ng ito yung pangalawang araw ng tigil pasada. Tingnan natin kung may nabiyahe pa bang jeep. Meron. Oo, may mga nabiyahe pang jeep. Pero ito, iisa to eh. So solo lang tong jeep na to.
natin dito sa, pero kung titingnan nyo, no, kakaunti lang yung ano, yung sasakyan dito sa ano, sa kalye. Maya sa plaza. Ito, may isa rin na bumibiyahe. Ito, itong emergency response, ito ay nabiyahe din yan ng libreng sakay ng Barangay Calyos. Oh. Shout out sa Barangay Calyos at tumutulong sila sa ano, sa mga mananakay para hindi mahirapan sa pagsakay, no. Dadalawa pa lang, tingnan nyo, dadalawa pa lang yung jeep na nakikita natin. Wala eh. Wala pa yung jeep eh. Pero kakaunti lang yung ano, yung mga nag-aabang ng jeep. Siguro dahil nga sa alam nila na bibihira o may mga jeep na hindi bumibiyahe, kaya siguro hindi na rin sila lumabas ng kanilang mga bahay. Kahit may mga bumibiyahe ng libre sakay, eh syempre naman kung mag-aabang ka naman ng at mag-iintay ka ng libre sakay, di ba? Mas maigi na rin na ano, na huwag ka na rin lumabas ng bahay. Wala eh, oh. Nandito wala pa rin bumibiyahe na jeep. Tricycle marami eh. Sila yung mga nag-aabang ng mga ano, ng mga pasahero na walang masakyan. Tulad kahapon mga kabiyahe, talagang napakarami talaga na ano, na pasahero na na-stranded dito sa plaza. Wala pa rin, no? Wala pa rin tayong nasa lupang na jeep. Halos ang karamihan na sa lubong natin mga tricycle. Halos mga punuan ng sakay eh. No? Talagang ano ang ano ngayon, pasada. Yo, nandito na tayo. Ito isa na tayong
pangatlong jeep na biyaheng Santa Cruz. Nandito na tayo sa pagsawitan. Terminal ng bus. Isa yung bus, oh, na nabiyahe.